Room 502 ang kwarto ng lalaking iyon. Nasa iyo na ang card. Huwag mong sasabihing nanggaling sa akin ito. Luyonsi, kayong dalawa, mga taksil. Balak niyo pa talaga akong lokohin. Oh, nandito na ang malas na si Jiang Nuo. Baby, bakit mo siya tinatawag na malas? Hindi mo lang alam, ang kamalasan ng babaeng ito, nakakatakot talaga. Lahat ng sinasabi niya, nagkakatotoo, gaya na lang noong. Pinipilit siya ni Elder Jiang na magpakasal, pero hindi siya pumayag. Nasabi lang niya bigla na, mahuhulog ang matanda sa hagdan. Grabe, nakakonfine ang matanda ng 3 linggo sa ospital. Nandito ka na rin naman. Hindi naman kita itataboy. Gusto mo bang sumali sa amin? Asa ka pa? Simula ngayong araw, tapos na ang engagement natin? Mas mabuti pang tumandang dalaga ako, Jiang Nuo, kaysa makasama ang isang taksil at basurang tulad mo. Sinusumpa ko, kakarmahin din kayo. Ipapawalang bisa natin ang kasal bukas. Kung hindi, itong mga itsura ninyong nagkakalat at nakakahiya ay ipopost ko sa lahat ng website sa buong syudad para makita ng lahat at pagpiestahan nila ang mga bago ninyong estilo. Jiang Nuo, ikaw na malas ka, pagbabayarin kita. Ako na CEO ng si group. Nakuha pang maisahan. Nanakaw pa pati damit at cellphone ko. Kapag hindi ko na ipawalang bisa ang engagement na ito, hindi na ako si Jiang. Hindi pwede ito. Kailangan ko makihiram ng cellphone para tawagan si Secretary Jiang. Mag-ingat ka. Salamat sa iyo, munting pulubi. Pulubi? Ako na CEO ng si Corporation na may mataas na katayuan. At laging may mga bodyguard sa paligid. Magandang araw po, President C. Ngayon ay tinuturing lang na pulubi. Jiang Nuo, wala kang utang na loob na apo. Ano na namang kaguluhan ang ginagawa mo rito? Grandpa, may nakuha akong ebidensya ng pagtataksil ni Luyonsi. Ngayon, kailangan ko nang tapusin ang engagement sa kanya. Napakatigas ng ulo mo. Umaasa ang pamilyang Jiang sa ngayon sa mga tulong at resources ng pamilyang Lu. Maging sa negosyo o koneksyon, paano tayo mabubuhay nang wala sila? Sa ginawa mong ito, gusto mo bang sirain ang buong pamilyang Jiang? Humingi ka ng tawad kay Young Master Lu. Ang kasalang ito, matutuloy sa ayaw mo man o sa gusto. Mula nang mawala ang tatay ko, inagaw mo ang kumpanyang siya ang nagtayo. Ngayon, para lang kumapit sa kapangyarihan, ipapakasal mo ako kay Luyonsi na isang walang kwentang tao. Tao pa ba ang tingin mo sa akin? Ngayon, mas pipiliin ko pang magpakasal sa pulubi kaysa magpakasal kay Luyonsi na basurang gaya niya? Ngayong araw din ay magpapakasal ako sa iba. Pakakasalan ko siya ngayong araw. Pasensya na. Pero wala sa isip ko ang magpakasal. Humanap ka na lang ng iba. Nagmamakaawa ako sa iyo. Hindi mo ba nakikita? Pinipilit ako ng lolo ko na magpakasal sa isang masamang lalaki kapag pinakasalan mo ako. Isa lang itong palabas para mapaalis sila. Magkunwari lang tayong mag-asawa sa loob ng 1 taon. Kapag natapos na ang usapan, ay magdidiborsyo na tayo ng maayos. Pwede ba? Hahanapan kita ng madaling trabaho? Libre ang pagkain at matitirhan? At hindi mo na kailangang magbilad sa araw. Ano sa tingin mo? Wala kang lugi rito. Kung ganoon, huwag mo akong sisisihin kung maging malupit ako sa iyo. Inuutusan kitang lumuhod agad at alukin mo akong magpakasal. Imposible. Mahal ko, magpakasal ka sa akin. Bakit ko biglang nasabi iyon? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na kung ano ang sinasabi ko ay nagkakatotoo, lahat ng sabihin ko ay natutupad. Sige, pumapayag na ako. Kapag binawi mo ang sinabi mo, ay paparusahan ka ng langit. Ikaw. Ako. Pwedeng pahiram muna ng cellphone mo? Pagkatapos nating magparehistro ng kasal, tsaka ko na ito ibibigay sa iyo. Ngayon, kapag nangahas kang pakasalan ng pulubing iyan, lumayas ka na rito sa pamilyang Jiang. Mula ngayon, tapos na ang relasyon nating maglolo. Sa pamilyang Jiang, wala kang makukuha kahit isang pera. Lalayas ako kung lalayas. Isinasakripisyo niyo ang saya ko. Para lang kumapit sa mayayaman, wala akong pakialam sa pamilyang ito. Kahit wala ang pera mo, kakayanin kong mabuhay ng maayos. Tara na! Ikaw! Tiyak na magsisisi ka! Bakit ba ako naging hibang?
At bigla na lang akong nagpakasal? Malas ba ang araw na ito? Sa totoo lang, nang makapaglinis ka na, ang gwapo mo pala, malayong malayo sa hitsura mong pulubi kanina. Dahil pinakasalan mo ako, napakaswerte mo. Ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Hinding-hindi ko nahahayaang muling malugmok ka sa hirap sa kalsada. Masyado tayong naging abala? Gutom ka na ba? Tara, ililibre kita. Bilang pasasalamat sa pagtulong sa akin sa palabas na ito. Hindi ako gutom. Ibigay mo sa akin ang phone mo. Para saan ang phone? Paano namang hindi ka magugutom? Mahalagang kumain para may lakas? Masama sa katawan ang hindi kumakain. Halika na, kumain na tayo. Sige, kakain tayo. Pero kailangan muna nating pumunta sa Imperial Hotel. Sa Dihaw, alam mo ba kung gaano kamahal ang restaurant na iyon? Ang bawat tao, gagastos ng 6 na digit na dolyar para sa isang kainan? Ang kita ng maliit kong kumpanya ay hindi kakayanin ang ganoong gastos. May problema ba? Wala akong problema. Ang pitaka ko ang may problema. Sige na nga, pumayag naman siyang samahan ako sa palabas na ito. Kakayanin ko na ang gastos ngayong araw kahit pa mabutas ang bulsa ko. Pagbibigyan ko ang gusto niya, ituturing ko na itong regalo ng pasasalamat. Sige, tara na. Pumunta tayo sa Dihaw. Libre ko ngayon. Hoy, President C, sa wakas ay nakontak din kita. Mula nang mangyari ang aksidente, hindi na kita mahanap, halos mabaliw na ako sa pag-aalala. pinagtangkaan ako habang nasa lihim na misyon. May ginalaw sa preno ng sasakyan. Alamin mo kung sino ang may gawa nito. Siguraduhin mong mapaparusahan sila. Opo, Pagkatapos mo dyan, sunduin mo agad ako sa Imperial Hotel. opo, President C. Hawakan mo ang black card na ito. Pumunta ka na doon at kumuha ng mauupuan. Tatapusin ko lang ang kailangang gawin. At pupuntahan kita agad. Wag na. Ako ang nanglibre kaya ako ang magbabayad. Saka, isang pulubi na gaya mo? Saan naman kukuha ng ganitong card? Baka naman peke iyan? Gumagana ang card na ito? Huwag kang mag-alala. Hindi ba si Miss Jiang ito? Pinalayas ka na sa pamilyang Jiang. Paano mo pa nagawang pumunta rito sa Dihaw na ganitong klaseng lugar? Siguradong nakikikain ka lang dito? O baka naman sinusubukan mong magbakasakali na makahanap ng mayamang lalaki? Maliit talaga ang mundo. At pati rito ay makakasalubong ko ang pares ninyong tila sabog ang buhok at umuusok sa dumi. Bakit, Young Master Lu? Nandito ka ba para ipagmalaki ang iyong kalaguyo? Kung hindi dahil sa pakikialam mo, magkakaganito ba ako? Jiang Nuo, pinapayuhan kitang matutong lumugar at humingi ka agad ng paumanhin sa akin at kay Bai Yu, tsaka alisin mo na ang balak mong kanselahin ang ating engagement. Kundi, ang maliit mong kumpanya ay pababagsakin ko agad, maniwala ka. Oh, sandali lang nga pala, balita ko kailan lang dahil sa galit ay nagpakasal ka sa isang pulubi. Sa tingin ko, kung ang pakay mo lang ay makuha ang atensyon ko, hindi mo naman kailangang sirain ang sarili mong puri, hindi ba? Bumalik ka rito at magmakaawa sa akin, baka sakaling maisipan ko pang gawin kang kabit. Jiang Nuo, napaka-cheap naman ng panlasa mo. Ibang klase rin ang trip mo, pati ba naman pulubi sa kalsada, ay pinatulan mo. Pakalat-kalat siya sa labas araw-araw, paniguradong tira-tirang pagkain ang kinakain niyan, puno na ng mikrobyo ang buong katawan niyan. Pumatol ka sa kanya, hindi ka ba nadidiri? Ayusin mo ang pananalita mo. Bantayan mo ang karma mo. Lalo na ikaw, ingatan mo baka maputikan ka sa labas. At ikaw naman, ingat sa pagsasalita, baka mabulunan ka sa sinasabi mo. Ikaw! Jiang Nuo, bayaran mo ang gown ko. Binili ko ito sa halagang ilang milyong dolyar. Ikaw na masamang babae ka ang nagmalas nito. Ang florera na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Kailangan mo akong bayaran. Pati rin, ang damit ni Bai Yu ay custom-made, 1,000,000 dolyar ang halaga nito. At ikaw rin ang mananagot doon. Kapag hindi mo inilabas ang pera ngayon din, huwag kang aalis. Kayo naman ang unang ng insulto. Karma lang iyan. Bakit isisisi sa akin? Anong bakit? Dahil ikaw ang sumumpa nito. Sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay may pambihirang malas sa pananalita? Matapos kang sumumpa, aayaw ka pang magbayad? Dahil dyan, ang reputasyon ng maliit mong kumpanya masisira na ng tuluyan. Jiang Nuo, ang pera para sa araw na ito. Kapag hindi mo na ilabas iyan, huwag kang umaasang makakalabas sa pintuan ng Imperial Palace. Ang maliit na halagang ito, kulang pa kahit sa panali ng bestida. Ikaw na suwail na bata ka.
Anong kabaliwan ang ginagawa mo rito? Kaaalis mo lang sa pamilyang Jiang at hindi ka pa rin tumitigil at nagawa mo pang hamakin si Young Master Lu. Young Master Lu, pasensya na po talaga. Ang batang ito po ay talagang walang galang at nabulahaw pa kayo. Ako na ang magbabayad niyan. Ako na. Jiang Nuo, pumunta ka rito. Humingi ka agad ng paumanhin kay Young Master Lu at kay Miss Bai. Ako ang maglalabas ng pera para sa iyo pero dapat kang sumang-ayon sa akin. Bukas na bukas din ay makipaghiwalay ka sa pulubing iyon at sumunod ka sa gusto ko. Makipag-engage ka kay Young Master Lu. Si Elder Jiang talaga ay maalam sa katuwiran. Jiang Nuo, pinapayuhan kita, sumunod ka na lang. Makinig ka na sa amin para matapos na ito. Dahil kung hindi, ang maliit mong kumpanya ay pababagsakin ko ng tuluyan. Hindi ako makikipaghiwalay. Lalong hindi ako hihingi ng paumanhin. Kung gusto ninyo akong ipakasal sa basurang gaya ni Lu Yunsi, hinding-hindi mangyayari iyan habang nabubuhay ako. Ang perang ito, ako ang gagawa ng paraan. Hindi ko kailangan ng pakitang tao mo. Gagawa ka ng paraan? Sa ganyang kakayahan mo, makakakuha ka ba ng ganoon kalaking pera? Sinasabi ko sa iyo, sa kasal na ito, hihiwalay ka man o hindi, kailangang matuloy iyon. Kundi, wala kang makukuha kahit isang sentimo sa akin at hahayaan kitang mapahiya rito. Elder Jiang, sa tingin ko sa kanya, matitigasan talaga ang ulo niya. Huwag mo na kasing sanayin iyan. Ngayon, kung talagang wala siyang perang pambayad, marunong dapat tayong magparusa sa kanya. Hindi ko alam kung magagamit pa ang card na ito, pero wala nang ibang paraan. Ito na ang huling pagkakataon ko. Sinong nagsabing wala akong pera? Gamitin mo itong pang-swipe. Ito ang Supreme Gold Card ng Imperial Palace. Nabalitaan kong ang card na ito ay dapat kargahan ng $1 bilyong sa isang top guest bago makuha. Sa buong Jiang City, konti lang ang nakakuha nito. Hindi. Hindi ito posible. Paano mo nakuha ang card na iyan? Naintindihan ko na. Naglabas ka lang ng peking card. Balak mo pa kaming lokohin. Hala, Jiang Nuo, ang card na ito, siguro ito ay bigay ng pulubi mong asawa habang namumulot siya ng basura, no? Pinapunta ka ba sa dihaw para lang magyabang? Naglabas ka ng peking card at umaarte ka pang totoo iyan? Nawala ka na ba sa tamang pag-iisip? Sige, maghintay ka. Eto na ang card reader para sa iyo. Payo ko lang sa iyo. Aminin mo na ang pagkakamali mo at humingi ka ng paumanhin at ang gulo na ito ay tapos na. I-swipe na yan. Ha 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 ha. Sinasabi ko na nga ba, peking card ang gagamitin mo para lokohin ako? Ang card na galing sa isang pulubi, paano magiging totoo iyan? Jiang Nuo, akala ko pa naman ay mahalagang bagay ito. Iyon pala ay isa lang itong walang kwentang card na hindi man lang mabasa ng POS machine. Sadya ka bang lumabas para magpahiya ng sarili? Hindi pa ba sapat na nagpakasal ka sa pulubi? At kailangan mo pang gumamit ng peking card para magkunwaring mayaman? Ano ba? Sabi nila ay pwedeng gamitin ito, di ba? I-swipe mo ulit. Maling paraan lang ang ginagawa mo. Sige, iswipe ko ulit. Ha 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 ha. Sinasabi ko sa iyo, ang peke ay peke, kahit 100 beses mo pa iswipe, peke pa rin yan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ano na ba ang kalagayan mo ngayon? Pinalayas ka sa pamilyang Jiang at nagpakasal sa isang pulubi. Kahit pa totoong black card yan, kapag ibinigay sa iyo ang card na iyan, bagay ba yan sa buhay mo? Ha? Itigil mo na ang kakatawag sa kaniya ng pulubi. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Anong karapatan mong insultuhin siya? Bakit? Masama bang maliitin ka? Iyon naman ang totoo, di ba? Ang isang palaboy na hindi man lang makakain ng sapat, anong kinabukasan ang maibibigay niya sa iyo? Ganyan ka na ba kadesperada? Suwail kang bata ka. Ganiyan ba ang itinuro sa iyo sa pamilyang Jiang? Puro ka kasinungalingan at may dala pang peking card, nagkakalat ka dito. Ngayong araw, papatulan at tuturuan na kita ng leksyon. Ang taong ito ay akin. Huwag kang mangahas na saktan siya. Ang isang pulubing tulad mo ay may lakas ng loob na harangan ako? Bitiw, kung hindi ay parurusahan din kita. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ha ha ha. Hala, hindi ba? Siya ang pulubing asawa ni Jiang Nuo? Nakaayos pa formal na parang kung sino? Anong meron? Narito ka para magpakabayani? Tingnan mo muna kung sino ang kinakalaban mo. Tama, kahit na mukha kang desente, hindi mo maitatago ang amoy ng kahirapan sa iyong pagkatao. Pinapayuhan kita, huwag ka nang makialam dito para hindi ka mapahiya sa huli. Tunay ang card na ito, hindi lang ito ma-detect ng POS machine nyo. Dahil masyadong mababa ang inyong autoridad, kaya hindi nyo ito makilala. Isa lang naman itong top-tier Supreme Black Card. At kulang sa autoridad, ang galing mong magkunwari. Sa tingin ko ang card na yan ay pinulot nyo lang kung saan-saan o binili sa tabi-tabi sa halagang $5. Sinusubukan niya lang akong lokohin.
Huwag mo kaming maliit. Huwag mong hamakin ang taong nagsisimula pa lang. Sa hinaharap, ang tagumpay niya ay hinding-hindi nyo kailanman maaabot. Tawagin ang inyong manager. Kahit tawagin mo pa ang manager, wala ring mangyayari. Ang peke ay laging peke. Kahit sino pa ang itawag mo, peke pa rin yan. Ikaw, huwag ka nang magpumilit pa. Pwede ba? Ibigay mo sa akin ang telepono. Secretary Zhang, bibigyan kita ng 3 minuto. Gamitin agad ang pondo para bilhin ang Imperial Hotel. At isa pa, patawarin ang kanilang manager dito para parusahan itong mga baliw na taong nananakit sa iba. Hahaha. Hi, Jiang Nuo. Saan mo ba nakuha ang taong ito? Baka dahil sa hirap ng buhay nyo? Nagkaroon ka na ng delusion? Sinama mo pa ang iyong, CEO na asawa? Sa ospital dapat kayo pumunta? Magpa-check up sa mental health. Bibilhin ang dihaw? Paano mo naisip yan? 3 minuto lang para makuha ang ganito kalaking hotel? Sobra na yata ang pagyayabang mo. Tama ka dyan. Huwag mong isiping porke nakabasa ka ng mga kwento tungkol sa mga CEO, talaga nang akala mo, ikaw na ang pinakamakapangyarihan. Dito ka pa talaga nagpasikat? Sino bang niloloko mo? Tama na yan, Jiang Nuo. Tingnan mo itong pulubing ito. Nagsasalita ng kung ano-ano. Hindi ba kayo nahihiya? Ang reputasyon ko ay nasisira dahil sa inyo. Tumigil ka na. Masyadong malaki ang ipinagmamalaki mo. Paano natin itatama ito? Mas mabuti pa kung ngayon pa lang. Umalis na tayo. Sige na, kalad ka rin nyo itong 2 baliw palabas. Huwag kayong parang linta na ayaw umalis. Dito sa dihaw, ang labas-masok dito ay puro mayayaman at makapangyarihan. Sino ba sa kanila ang kaya ninyong banggain? Kapag kayo ay nagkaproblema, walang magliligtas sa inyo. Huwag po kayong magmadaling paalisin kami. Ang tinutukoy ninyong Imperial Hotel ay nabili ko na bilang pag-aari ng pamilya namin. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung sino talaga ang palalayasin. Sandali lang, lumayas na kayo ngayon din. Nagagawa mo pang magyabang na ikaw ang bagong may-ari. Sa tingin ko, talagang wala ka ng lunas. Jiang Nuo, hiwalayan mo na agad ang baliw na iyan. Sige na, dahil ayaw nilang umalis, palayasin na lang sila. Tumigil kayo. Bitawan niyo siya. President Wang, bakit kayo napadpad dito? Narito ako para salubungin ang bagong CEO na nakabili ng dihaw. Maaari ko bang itanong sa inyong lahat, sino ang bagong presidente ng Imperial Hotel? Presidency. Presidency. Ubo. Tingnan mo nga naman, sa pangalan ni Yang Master Lu, ang huling letra ay nagtatapos din sa C. Posible kaya na itong bagong presidente ay walang iba kundi kayo, Yang Master Lu? Kailan ko pa nabili ang dihaw? Pero wala akong paki kung sino ang bumili. Yamang bigla akong naging presidente ng dihaw at ito rin ang pagkakataon para mapalayas ang mag-asawang Jiang Nuo na yan. Tamang-tama ang pagkakataon. Tama? Ako nga yun. Kayo pala, President Lu. Ipagpaumanhin po ninyo. Mula ngayon, ang mga gawain sa dihaw ay aasa po sa inyong pamumuno, boss. Huwag na muna nating pag-usapan ang pamumuno. Ang unahin mo ay ang tapusin ng 2 taong ito. Kanina lang, silang 2 ay naging walang galang sa akin bilang presidente. Hindi ba at labag ito sa tama? Hindi nyo ba narinig ang utos ni President Lu? Bakit nandito pa kayo at nakakasagabal? Kayo ay mga taong walang galang at hampas lupa. Lumayas na kayo dito. Pag-isipan niyo ng mabuti kung sino ang kinakausap ninyo. Isang lalaking walang pera at pinanggalingan. Lakas ng loob mong magsalita niyan sa akin? Wala ka man lang kahit katiting na karapatan na tignan ako. Lumayas ka na ngayon din. Lu Yunsi, isinusumpa ko na sa susunod na sandali ay mapapahiya ka sa harap ng maraming tao at masusubsob ang iyong mukha. Sino man ang lumapit, ay magiging kapareho rin niya. Masamang babae. Ang lakas ng loob mong isumpa ako. Maghintay ka lang. Maghahanap lang ako ng kahit anong gamit para busalan ang bibig mo. Yunsi, anong nangyari sa'yo? Maayos ka lang ba? Walang hiya ka. Talagang isinusumpa mo pa ako? Ngayon din ay bubusalan ko ang iyong bibig. Tignan natin kung magawa mo pa akong isumpa. Bastos na bata. Ang iyong bibig ay nagpapahamak sa iba. Ngayon ay hahayaan ko si Yang Master Lu. Naturuan ka ng leksyon. Nasaan ang mga gwardiya? Bakit tunganga lang kayo? Kunin sila at parusahan ng mabuti, saka nyo ilayas. Ako ang inyong tunay na presidente. Dapat lang na matuto kayo ng leksyon. Hindi nyo ba alam kung sino lang kayo? At nagawa nyo pang kalabanin si Yang Master Lu. Elder Jiang, lolo ka niya, pero hindi mo man lang magawang protektahan ang sarili mong apo at kumampi ka pa sa ibang tao para hamakin siya, pinilit mo siyang ipakasal sa lalaking walang kwenta. Karapat dapat ka pa bang tawaging lolo niya? Dinidisiplina ko ang aking apo. Wala kang karapatang makialam. Tunay mo siyang apo, hindi siya gamit para lang mapalapit ka sa mga mayayaman. Para lang mapasaya mo si Lu Corporation, hindi ka nag-atubiling isakripisyo ang kanyang kaligayahan.
Wala ka na bang konsensya? At pati na rin kayong lahat ng mga sipsip, dahil lang sa may kaunti kayong impluensya, nagagawa nyo ng manapak ng kapwa at kumampi sa malalakas para lang maliitin ang mahihina. Iniisip nyo pang mahusay kayo. Ang lipunang ito ay nasisira lang dahil sa mga taong katulad ninyong walang silbi. Huwag mo kaming pangaralan tungkol sa moralidad. Para sa akin, ang mahalaga lang ay lakas at kapangyarihan. Dahil sa wala kayong utang na loob, bakit hindi ko na lang kayo bigyan ng trabaho, maglalagay ako ng kainan ng aso dito, at mamalimos kayo ng maayos para naman hindi masayang ang pagpunta ninyo rito sa Dihaw Group. Mabuti na nga at binigyan kayo ng pagkain ni Young Master Lu. Hindi pa ba kayo luluhod at hihingi ng tawad? Huwag kayong masyadong mapagmataas. Jiang Noo, sinira mo ang damit ko kanina dahil wala ka namang pambayad. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ng paumanhin at baka sakaling patawarin pa kita kahit labag sa loob ko. Masamang babae, ang lakas pa ng loob mong titigan ako ng ganyan? Babalaan kita. Kapag sinubukan mong saktan siya, papantayin ko ang mga kamay mo. Yun si, tingnan mo siya, inaapi niya ako. Pulubing mabaho. Gusto mo bang magtawag ako ng mga tao para tapusin ka na? Sino ang naglalakas loob na gumawa ng gulo rito sa Dihaw? Aba, hindi ba ito ang Secretary Zhang ng si Empire Group? Isang karangalan na makita kayo rito. Saktong-sakto ang dating nyo. Tinuturuan lang namin ng leksyon ng pulubing ito na hindi alam ang kanyang lugar. Pasensya na po kung nakaabala kami sa inyo. Nakakahiya na nakita nyo pa ito. Kayong po ba si Secretary Zhang? Hello po, magandang araw po sa inyo. Baka sakaling naaalala nyo ang Lu Group. Ang tatay ko po ay nagkaroon ng transaksyon sa kumpanya ninyo kailan lang. Kaya masasabi nating mayroon tayong kaunting ugnayan. Masyadong maliit ang Lu Group. Hindi ito karapat-dapat na makipagtulungan sa main office ng si Empire. Tungkol naman sa transaksyon sa branch office, hinahayaan lang naming ang mga tauhan doon ang mag-asikaso. Kung may kailangan ka, pumunta ka sa branch office at makipag-usap sa kanila. Huwag kang magawa ng gulo rito. Nagkulang po ako sa aking tungkulin, naantala ang mga dokumento para sa pagbili ng Dihaw Hotel. Pasensya na po kung naagrabyado kayo. Handa po akong tumanggap ng parusa. Zhang. Secretary Zhang, ito. Isa lang siyang pulubi sa kalye. Papaano? Paanong siya ang makakabili ng Dihaw? Tama po. Secretary Zhang, tiyak na nagkakamali po kayo. Isa lang siyang lalaking palaboy at walang matirhan. Nawala lang din po sa katinuan ng apo ko, kaya sumama siya sa kanya. Wala siyang kakayahan na bilhin ng Dihaw. Ang mga tao namin sa Siklan ay hindi nyo dapat pakialaman. Ang ginoong ito ay hindi nyo dapat binabangga sa lahat ng bastos sa kanya at nagtangkang saktan siya ngayon. Kaming mga taga-si corporation ay walang palalampasin na isa man. Ang galing ng pag-arte niya. Saan ba kumuha ng extra ang taong ito? Ang husay ng palabas nyo. Sayang nga lang, balak mo pa akong lokohin. Masyado ka pang hilaw. Young Master Lu, pakiramdam ko may hindi tama. Sa tingin ko itong si Secretary Zhang ay hindi nagpapanggap. Umalis na tayo, baka madamay pa tayo sa gulo. Presidency, tumatakas sila. Aling kamay ang ginamit niya para subukan kang saktan? Masyadong mabilis, hindi ko na matandaan. Pero ang masamang taong tulad niya, isinusumpa ko siya. Madapa sana siya sa bawat hakbang niya. At dapat din na, mapilay ang mga kamay niya. Yunsi, anong nangyari sa'yo? Maayos ka lang ba, Yunsi? Jiang Noo, napakasama ng dila mo. Hindi mo matandaan? Kung ganoon, hulihin siya at siguraduhin parusahan ang kanyang mga kamay. Opo, Yunsi, maayos ka lang ba, Yunsi? Di mo matandaan? Kung ganoon, hulihin siya at siguraduhin mong mapaparusahan siya ng matindi. opo boss. Yunsi, ayos ka lang ba, Yunsi? Ang isang katulad mo. Naglakas loob na kalabanin ang tao ni Presidency. Talagang naghahanap ka ng gulo. Yunsi, Miss Zhang, ibinibigay ko po ang taong ito sa inyo. Bahala na po kayo kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Ang sampal na ito ay para magising ka sa katotohanan. Huwag mong isipin na napaka-importante mo. Hindi lahat ng tao ay maaari mong bastusin at hamakin lang. Yunsi. Yunsi, bilis, tumakas ka na. Presidency, hahayaan na lang ba natin silang makaalis? Huwag kang magmadali. Si Lu Corporation ay isang langgam lang. Kung tatapusin natin siya agad, masyado namang madali iyon para sa kanya. Mas mabuting unti-untiin natin siya para maranasan nila kung paano bumagsak mula sa itaas hanggang sa pinakaibaba. At isa pa, magbigay ka ng abiso, sabihan ng lahat ng mga partner. Naitigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kumpanya ni Lu Corporation, gamitin ang lahat ng resources sa industriya para pabagsakin si Lu Corporation. Opo,
Aasikasuhin ko na po agad. Presidency, naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Ipakitang lahat ito laban sa Lu Corporation. Opo, aayusin ko na po ang lahat. Presidency, naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Ayusin mo ng malinis ang mga natitirang tao rito. Siguraduhin wala nang magiging problema. Tayo na. Secretary Zhang, sino ba talaga ang taong iyon? Hindi ko po talaga alam na makapangyarihan siyang tao. Nagkamali ako. Ang taong iyon ay ang pinuno ng ating imperyo sa Siklan, ang tagapamahala ng grupo. Si Presidency nagagawa mo pang bastusin si Presidency. Isa kang walang kuwentang nilalang. May utos si Presidency bilang isang mataas na hotel. Kung wala kayong kakayahang kumilala ng tao, wala rin kayong silbi rito. Simula sa araw na ito, sisanti ka na. Secretary Zhang, nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong sisantihin. Ang mga sisante ng Siklan ay wala nang maglalakas loob na kumuha sa buong lungsod ng Jiang. Para niyo na rin akong tinapos nito. Kasalanan mo yan. Dapat mo iyang pagbayaran. Saan mo nahanap ang aktor na iyon? Masyado siyang mahusay. Muntik na rin akong maniwala na isa kang makapangyarihang tao. Hindi siya isang aktor. Sekretarya ko siya. Totoong ako ang boss ng C Corporation. Muntik na akong maniwala na talagang isa kang malaking tao. Hindi siya artista. Siya ang sekretarya ko. Ako talaga ang presidente ng C Corporation. Napakalaki ba ng epekto ng pag-arte mo? Hindi ka pa ba nahimasmasan? Kung ikaw ang presidente ng C Group, di baka ako na ang pinuno ng kalangitan? Hindi pwede. Baka sa susunod na araw kailangan na kitang dalhin sa doktor ng utak. Ngayong araw, puro kakalokohan? Napaka-weird mo. Sige na nga. Mas mabuti na sigurong hindi ko muna sabihin sa kanya. Hayaan mo na siyang manatiling ganito. Kapag tamang panahon na, unti-unti ko ring aaminin sa kanya ang lahat. Bakit parang kailanman ay hindi ko nabalitaan o narinig na binanggit mo ang pamilya mo? Nawalay ako sa kanila noong bata pa ako. Kaya sa loob ng maraming taon, palagi lang akong mag-isa. Kaya naman pala, pareho lang tayong may malungkot na tadhana. Maagang nawala ang papa ko, at pagkatapos, ang mga tao sa kumpanya ay inagaw na ang lahat. Ngayon naman, ginagawa pa nila akong instrumento para sa kasunduang kasal. Sa mga mata nila, hindi ako bahagi ng pamilya, kundi isa lang akong produkto na binibigyan nila ng halaga. Pero okay na rin ang lahat ngayon. Sa wakas ay nakalaya na ako sa kanila at nakapagtayo na rin ako ng sarili kong maliit na kumpanya. Ang problema lang, kulang ang pondo ng kumpanya ko ngayon at dahil dumagdag ka pa, kailangan ko pang mas magsumikap na kumita ng pera. Kahit walang tumulong sa akin, kaya kong itayo ang kumpanyang ito mag-isa. Sana manalo na lang ako sa loto ngayon para ang problema ko sa pondo ay mabilis na maresolba. Baka naman totoong darating ang swerte sa'yo. Talaga ba? Susubukan kong bumili? Nakabili na ako. Nakabili na ako. Hindi ko akalain na mukha ka mang hindi seryoso, ay may katigasan din pala ang loob mo. Hoy, imbestigahan mo ang pinagmulan ni Pamilyang Jiang. Tutukan mo ang investigasyon sa pamamalakad ni Jiang Cheng nang makuha niya ang kapangyarihan. Saka bumili ka? Para sa akin ng 5 taya sa loto, piliin mo ang pinakamataas na uri. Opo, sir. Ito na ang magiging handog ko para sa kasal natin. Sana ay wala ka nang maging problema sa hinaharap. Lagot na? Lagot talaga? At wala na akong maalala sa iniinom ko kagabi. Napahaba ang tulog ko ngayon.
Marami pa namang gagawin sa kumpanya. Lagot! Patay na! Nawala ako sa sarili dahil sa sobrang inom kagabi. Ngayon naman, napahaba ang tulog ko. Marami pa namang kailangang gawin sa kumpanya. Ayos lang. Ihahanda ko ang almusal mo. Baunin mo na lang at kumain ka. Pagdating sa kumpanya. Napakabuti mong asawa. Sige, aalis na ako. Wala ka naman masyadong ginagawa rito sa bahay. Gusto mo bang sumama na lang sa akin sa kumpanya? Sige ba? Magbibihis lang ako at aalis na tayo. President Jiang, may masamang balita po. Ang lolo niyo po na si Jiang Cheng ay nanggugulo na naman sa kumpanya. Pumipilit siyang makita kayo. Hindi na po namin siya mapigilan. Naglakas loob pa siyang pumunta. Sana ay magdusa siya doon. Gumagawa na naman ng gulo ang pamilya ko. Maglibot ka muna sa kumpanya habang hinihintay mo ako. Hahanapin kita agad pagkatapos kong ayusin ito. Hello? President Xi, nalinis ko na ang impormasyon tungkol sa pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang ay nasa ilalim na ngayon ng pamumuno ni Jiang Cheng. Ngunit nitong nakaraang 2 taon ay nalulung siya sa pagsusugal. Kaya naubos na niya ang lahat ng pondo ng pamilyang Jiang. Sa ngayon, ang pamilyang Jiang ay wala ng laman. Kung ganoon, pangalan na lang pala ang natitira sa pamilyang Jiang? Matagal nang naubos ang lahat ng pondo sa pamilyang Jiang. Kaya ngayon ang pamilyang Jiang ay wala ng laman. Ibig sabihin, wala na talagang saysay ang pamilyang Jiang sa ngayon. Tama po kayo. Sinamantala ng pamilyang Lu ang paghihirap ng pamilyang Jiang at nag-alok na magbigay ng puhunan para sa kagipitan. Pero ang kondisyon nila ay kailangang magpakasal ni Miss Jiang Nuo kay Lu Yunsi, pambayad ang kasal kapalit ng pondo. Gawin mo ang iniutos ko. Huwag kang magkakamali. Opo, sir. Kahit may edad na, malakas pa rin talaga ang lolo ko. Pagdating sa pananakit sa iba, magaling pa rin siya. Wala pa akong sinasabi, pero inuuna mo na ang pagiging sarkastiko. Ang lakas na ng loob mo, no? Naging chairman ka lang ng isang maliit na kumpanya, hindi mo na ako iginagalang. Ang lakas mong sumagot at magdahilan sa akin. May paggalang ka pa ba sa lolo mong ito o sa pamilyang Jiang man lang? Kung may halaga pa ang pamilyang Jiang sa akin, alam niyo na ang sagot sa loob niyo, lolo. Simula nang hawakan niyo ang kumpanya, ginawa niyo ng basyong walang laman ang Jiang Group. At ngayon, para mabayaran ang mga utang niyo sa sugal, gagawin niyo pa akong kasangkapan para ibenta sa pamilyang Lu. Ito ba? Ito ba ang tinatawag mong pagpapahalaga sa pamilyang Jiang? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bilis, darating na rito si Young Master Lu sa loob ng sandali. Humingi ka ng tawad kay Young Master Lu at mangako sa kanya na maayos kang makikipag-ugnayan muli. Kundi, gagawin kong magulo ang buhay mo sa maliit na kumpanya mong ito at sisiguraduhin kong hindi ka makakagawa ng negosyo. Kung hindi, guguluhin ko ang maliit mong kumpanya para hindi mo na maipagpatuloy ang negosyo mo. Si Lu Yunsi ang nagtaksil, kaya ang humingi ng tawad at ang makipag-engagement ay hinding-hindi mangyayari. Kung gusto niyong gumawa ng gulo, gawin niyo. Lalabanan ko kayo hanggang huli. Wala ka talagang alam? Ganito talaga ang pagsasama ng mga mayamang pamilya. Dapat ay matuto kang magbulag-bulagan para mapanatili mo ang iyong posisyon. Para rin naman ito sa ikabubuti mo at para rin sa pamilyang Jiang. Kapag napangasawa mo ang taga-pamilyang Lu, magiging isa kang ganap na Mrs. Lu habang buhay kang mamumuhay ng marangya. Bakit kailangan mo pang magpakahirap na magtrabaho para lang kumita ng barya? Kapag nagpakasal ka, ang pamilyang Lu ay magbibigay ng puhunan sa pamilyang Jiang. Pabor ito sa ating dalawa. Sa tingin ko, gustong-gusto niyo yata ang posisyon ng batang ginang sa pamilyang Lu. Bakit hindi na lang kaya ibigay ko sa inyo ang posisyon na yan? Lolo, kayo na lang ang magpakasal. Ikaw. Walang hiya ka. Masyado ka ng matapang at nangangahas kang sumagot sa akin ng ganyan. Itinuturing mo pa ba akong lolo mo? Isinusumpa ko ang kamay mo na hindi na yan makakabuhat pang muli at mamilipit ka sa sakit. Pakakasalan ko ang walang kwentang si Lu Yunsi? Hinding-hindi mangyayari iyon. Suwail? Masyado ka ng suwail. Sige, ngayong araw ay parurusahan ko ang lapastangang apo na gaya mo para turuan ka ng leksyon kapalit ng tatay mo. Elder Jiang. Turuan kita ng leksyon sa ngalan ng tatay mo. Elder Jiang. Young Master Lu. Elder Jiang, maging malumanay ka naman sa kanya. Siya kaya ang babae ko, kahit hindi pa kami kasal, sa akin pa rin siya. Kayo sa pamilyang Jiang, wala kayong karapatang galawin siya. Tama po kayo, Young Master Lu. Nagpadalos-dalos lang po ako kanina. Napakabait niyo talaga, Young Master Lu. Jiang Nuo, magpasalamat ka na agad kay Young Master Lu dahil niligtas ka niya. Salamat sa pagtulong, Young Master Lu. Pero may asawa na ako. Kaya rumespeto naman kayo, Young Master Lu. Humanap na lang po kayo ng iba. Huwag mong sabihing. Yung hampas lupang pulubi na yun, wala siyang pera. Wala ring pinagmulang maganda. Bakit mo siya pinapahalagahan ng ganyan? Maniwala ka, kapag binigyan ko siya ng $1 milyong,
iiwan ka agad niya. Hindi siya ganoong tao. Hindi ba? Gusto mo bang saktan ko ang mga paa at binti niya para magdusa siya ng husto? At tingnan natin kung makapananatili pa siya sa tabi mo. Bitawan mo ako. Wala pang babaeng naglakas loob na tumanggi sa akin. Sumunod ka na lang sa gusto ko. Sinampal mo talaga ako? Talagang matigas ang ulo mo. Buisit, ikaw na naman napulubi ka. Hoy, ikaw na pulubi. Sumunod ka na lang sa akin, makipaghiwalay ka na kay Jiang Nuo at bibigyan pa kita ng pera. Kung hindi, ipapabugbog ko ang binti mo at ibabalik kita sa kalsada. Ang pera mo, nadidiri akong hawakan. Huwag kang magpanggap na marangal. Dahil lang bakulang ang perang ito. Bibigyan kita ng $1,000,000. Sapat na yan para mabuhay ka sa kalsada ng maraming taon. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Bibigyan kita ng $2,000,000, lumuhod ka sa harapan ko, at humingi ka ng tawad kay Jiang Nuo. Ikaw, Ikaw na basurang pulubi ka? Napakalakas ng loob mo. Gusto mo bang sa isang saglit lang ay palamasin kita sa lungsod ng Jiang? Sa pagiging kakatuwa mong iyan, tingin mo ba ay karapat-dapat kang kumausap sa akin? Jiang Nuo, ito ba ang nahanap mong matinong asawa? Nagawa niya akong bastusin bilang nakatatanda sa kanya. Wala man lang siyang pinag-aralan. Asawa ko siya, kaya natural lang nakampi kami. Para sa inyong mga tao, na alang-alang sa pera ay nagpapakaaso para sa pamilyang Lu? Jiang Nuo, tingin ko ay nabaliw ka na talaga. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Talagang hinahamon mo ako. Napakaganda naman ang pagmamahalan nyo. Tingnan lang natin, kapag naparusahan at humahalik na kayo sa lupa, kung makakatayo pa kayo ng tuwid. Presidency po, nagsimula na po ang malawakang pagbagsak ng Lu Corporation. Lahat ng plano ay maayos na isinasagawa. Sino rito? Maya-maya lang ay tingnan mo ang mensaheng ipapadala ng kumpanya mo. Sana ay mapanatili mo pa rin ang pagmamalaki mong iyan. Matibay ang pamilyang Luko sa lungsod ng Jiang. Paano naman ito magigiba ng mga salita mo lang? Hello? Ikaw na bata ka. Pumunta ka rito agad-agad. Ano po iyon? Hello? Ikaw na bata ka. Pumunta ka agad dito. Ngayon din. Ano po? Humanda kayong dalawa, hindi pa tayo tapos. Dito sa lungsod ng Jiang, walang babaeng hindi ko nakukuha. Jiang Cheng, alam mo naman ang sitwasyon ng inyong pamilyang Jiang. Bibigyan kita ng 3 araw para ayusin ang pulubing iyan. Kung hindi, babawiin ng pamilyang Lu ang puhunan at kayong pamilyang Jiang ay mawawala na sa buong lungsod ng Jiang. Huwag po kayong mag-alala, Young Master Lu. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Bumalik muna po kayo sa kumpanya para sa mahahalagang usapin. Hello, pa. Anong nangyari? May problema ba? Bakit parang galit na galit po kayo? Lahat ng mga kasosyo natin ay kinansela ang kanilang kontrata mula sa buwis, komersyo, hanggang bumbero. Lahat ng departamento ay nagsidatingan para mag-ipeksyon. Bagsak na ang presyo ng ating stocks. Malapit nang maubos ang pondo natin. Ngayon, tatanungin mo ako kung anong nangyari? Paano nangyari iyon? Hindi ba maayos naman ang lahat kanina? Anong paanong nangyari? Tatanungin kita. May nakabangga ka bang isang makapangyarihang tao? Halatang gusto tayong parusahan ng kalaban at tuluyang tapusin ang pamilyang Lu. Wala naman akong binabangga na malaking tao. Tanging kay Jiang Nuo at doon sa kasama niyang pulubi, lang ako nagkaroon ng gulo. Hindi naman siguro dahil sa pulubing iyon? Isa lang siyang palaboy. Palaboy, isang pulubi. Magagawa niya kayang magkaroon ng ganoong lakas para pabagsakin ang pamilyang Lu natin? Nawawala ka na ba sa sarili? Umuwi ka na agad dito. Ipaliwanag mo nang maayos ang ginawa mong gulo. Kapag naglakwatsa ka pa sa labas, malilintikan ka talaga sa akin. Iyan po. Tay, ganito po. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras, sisiguraduhin kong malalaman ko kung sino talaga ang naninira sa atin para maligtas ang pamilyang Lu. Mag-iimbestiga? May mukha ka pang ipakita pagkatapos ng lahat? Ikaw lang naman ang gumagawa ng gulo sa labas, bumalik ka na agad sa kumpanya. At pag-isipan mo ang mga pagkakamali mo, huwag mo na akong dagdagan ng problema. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Lu Yunzi? May problema ba sa Jiang Group? Tinatanong kita? Ipaliwanag mo ng maayos sa akin?
Ano ba talaga ang nangyari sa Jiang Group? Putol na ang daloy ng pondo ng Jiang Group ngayon, hindi na ito makausad at may utang tayo sa Lu Corporation na bilyon-bilyong dolyar. Umaasa lang tayo sa Lu Corporation para makatayo pa. Ang Jiang Group ay ang kumpanyang pinaghirapan ng papa ko ng buong buhay niya? Siya ang nagbuo nito, pagkatapos ay babaliwalain niyo lang? Wala ba kayong utang na loob sa papa ko na wala na? Bakit mo ako sinisigawan? Dahil alam mo naman na ngayon ay hindi na kaya ng Jiang Group na tumayo mag-isa, bakit hindi ka pa pumunta at makiusap kay Young Master Lu na maawa siya at bigyan ng pagkakataon ng Jiang Group? Isipin mo, papakasalan mo lang si Young Master Lu at bilang kapalit ay mabubuhay muli ang Jiang Group at maaari ka pang magpatuloy bilang young mistress mo. Pareho tayong mananalo dito, ano pa ba ang inirereklamo mo? Simula noong nawala ang papa ko, wala na akong anumang ugnayan sa pamilyang Jiang. At kung balak niyo akong gamitin para sa kasunduang ito, managinip ka! Gusto mo akong gamitin para sa kasunduang kasal? Managinip ka! Bakit ka ba ganyan kawalang isip na bata? Nasa krisis na sitwasyon ng pamilyang Jiang ngayon, huwag kang magpabebe. Wala nang usap-usapan dito, kailangang sundin mo ako. Wala kang karapatang diktahan siya. Hindi na siya konektado sa pamilyang Jiang, kaya lalong wala kang karapatang kontrolin siya o manduhan siya. Umalis ka na sa kumpanya ko. Hindi ito ang lugar kung saan pwede kang magwala at mang-abala. Kapag naulit pa ito, tatawag na ako ng mga pulis, hindi ako magdadalawang isip. Kumpanya mo? Ang 5 milyong dolyar na panimulang puhunan ng kumpanya mo, hindi ba't nanggaling iyan sa account ng Jiang Group nang ilipat iyon? Ayaw mong mang-abala ako. Sige, alin man sa dalawa, ibalik mo sa akin ngayon din. Ang 5 milyong dolyar na iyan. O kaya naman, isang lamo itong maliit na kumpanya sa Jiang Group para mabayaran ang bahagi ng utang mo. Pumili ka sa dalawa, desisyon mo iyan. Huwag kang gumawa ng kuwento rito. Ang 5 milyong dolyar na iyan ay pondong iniwan sa akin ni Papa. Matapos kong makagraduate para sa sarili kong negosyo, wala kang kinalaman diyan kahit isang kusing. Hindi ganoon ang nangyari. Nanggaling ang pera sa account ng Jiang Group noong inilabas ito. At dahil hawak ko na ang lahat ng kontrol sa Jiang Group, sa Jiang Group na ang perang iyon. Pinapayuhan kita na makikooperate na lang. Pumayag ka ng pakasalan si Young Master Lu. Sa ganitong paraan, mabubura na ang utang ng Jiang Group, maililigtas mo pa ang kumpanya mo, bakit mo pa kailangang palubhain ang gulo? Bakit mo pa kailangang gawing magulo ang lahat? Pamilya kayo ng mga mapagsamantala. Kung iniisip mong susuko ako, hinding-hindi. Walang silbi ang pagmamatigas mo. Kakaumpisa lang ng kumpanya mo. Saan ka kukuha ng perang panggalaw? Saan ka kukuha ng 5 milyong dolyar na ibabayad sa akin? Sige, pumapayag na ako na ibigay sa iyo ang kumpanya. Pero, wag mo na akong muling guguluhin. Malay mo, yung binili mong lotto ticket kahapon ay nanalo pala. Paano kung antayin muna natin ang resulta? Bago tayo magdesisyon? Lotto ticket? Kailan tayo? Bumili ng lotto ticket. Lasing ka na kahapon, wala ka na sa sarili, umorder ka gamit ang phone mo. Hindi mo na ba matandaan? Talagang mapangarapin ka. Bibili lang ng ilang lotto ticket tapos aasang mananalo ng jackpot? Kung ganoon lang pala kadali iyon, edi sana sa kalsada ng lungsod ng Jiang, puro milyonaryo na ang makikita. Isang pulubi na gaya mo lang, ang araw-araw nagagawa ng mga ganoong pantasya ng pananalo sa loto na parang magiging mayaman ka agad. Dahil mukhang naniniwala kayong dalawa sa swerte ng loto, edi sige, magpustahan tayo. Kapag nanalo nga kayo, hindi lang ang kumpanyang ito ang mapupunta sa inyo, ako mismo ang personal na haharap at igagawa ko kayo ng isang engrandeng kasal. Pero kapag hindi kayo nanalo, kayong dalawa, dapat agad kayong mag-divorce. Sumunod ka at magpakasal kay pamilyang Lu. Tungkol naman sa kanya, parusahan ang kanyang mga binti at humingi siya ng tawad kay pamilyang Lu para matapos na ang lahat ng ito. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo dapat tanggapin ang pustahang iyan. Hindi naman ganoon kadaling manalo sa loto. Ito ay parang pagpapakamatay na. Hindi ako payag sa pustahang ito. Kahit wala na ang kumpanya, kaya ko namang magsimula uli at bumangon mula sa wala. Ang gusto ko lang po ay tumupad kayo sa usapan pagkatapos kong ibigay sa inyo ang kumpanya ay huwag na ninyo uli pang guguluhin ang buhay ko. Ang lahat ba ng sinabi mo ay totoo at may paninindigan? Ako si pamilyang Jiang at isa rin akong tinitingalang tao. Nagsasalita ako ng may paninindigan at hinding-hindi ko babawiin ang sinabi ko. Sige, ang pustahang iyan, tinatanggap ko. Hehe, matapang ka ngayon pero huwag kang luluhod sa harap ko pagkatapos ng bunutan at matalo ka para lang magmakaawa na patawarin kita. Si Heng, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba narinig? Ang pustahang ito ay hindi lang tungkol sa kasal ko, kundi pati na rin sa mga binti mo. Sinabi niya na kapag hindi tayo nanalo, parurusahan niya ang iyong mga binti. Hindi ako baliw. Seryoso ako. Isang pulubi na walang kahit na ano, saan ka ba humuhugot ng kapal ng mukha para tanggapin ang pustahang ito? Baka sa huli mawala na ang lahat sa iyo, pati na rin ang iyong buhay. Para sa akin, ang tiket ninyo ay hinding-hindi tatama kahit isa. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano nyo iyan re-resolbahin.
Magtiwala ka sa akin, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. Hintayin mo ako rito, kukunin ko lang ang ating ticket. Sige. Ang batang ito, masyado nang mapangahas, nagpapahamak sa sarili. Hindi naman siguro, totoong naniniwala kang mananalo siya, di ba? Pinapayuhan kita, pag-isipan mo na ng mabuti. Kung paano hihingi ng paumanhin kay Young Master Lu, huwag mo nang hintayin na sa huli ay wala nang matira sa iyo. Hindi pa lumalabas ang resulta. Kung sino ang matatalo o mananalo, hindi pa sigurado. Paano mo nalamang? Hindi ako mananalo. Hump, walang grasya na darating ng walang hirap. Halos buong buhay ko na akong nabubuhay. At kailanman ay hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kaswerte. Hanggat hindi pa tapos, hindi ako aalis. At mas lalong hindi ako papayag na pakasal kay pamilyang Lu. Sa tingin ko, hindi ka talaga susuko hanggat hindi ka nasasaktan. Paglabas ng resulta ng bunutan, siguradong magsisisi ka rin. Gaano na ba katagal ito, pero wala pa rin siya? Jiang Nuo, huwag mong sabihin. Iniisip mo talagang babalik ang pulubing iyon para tulungan ka? Sa tingin ko, tumakas na siya noon pa at iniwan ka na niya. Umaasa ka pa ba sa isang pulubi sa kalye na maging tapat sa iyo? Sumama lang siya sa iyo dahil alam niyang may maliit kang kumpanya? Gusto lang niyang mapakinabangan ka? Akala mo ba ay tapat siya sa iyo? Siya, hindi siya ganoong klase ng tao. Ang mga pulubing katulad nila ay parang mga dagang namumuhay sa pinakamababang antas. Sa kanilang paningin, sariling kapakanan lang ang mahalaga. Napakadamot nila sa sukdulan. Wala na silang pakialam kung anong mangyari sa iyo. Si Heng, hindi mo naman talaga ako iiwang mag-isa at tatakas, di ba? Tungkol sa ticket ng lottery na ipinabili ko sa iyo, handa na ba ito? Presidency, ang mga ticket ng lottery na ipinabili ninyo po, nanalo po ng kabuuang 10 milyong dolyar. Kailangan ko na po bang ilipat ang pera sa account ninyo ngayon? Huwag na muna. Maghanda ka pa ng 70 milyong dolyar, kasama ang naunang 10 milyon. Ilipat ang lahat sa account ni Jiang Nuo. Ipadala mo rin sa akin ang impormasyon at mga dokumento ng lottery. Opo, Presidency, aasikasuhin ko na po agad. Pagkatapos ay pumunta ka sa kumpanya ni Jiang Nuo, ihanda mo ang lahat at dalhin ang mga iyon doon. Sige po. Ano na? Nakita mo na ba? Nanalo ka ba? Sa itsura mong parang nawala ng pag-asa, alam ko na wala kang napanalunan kahit isa. Wala ka naman talagang swerte sa ganyan. Imposibleng manalo ka. Jiang Nuo. Sa pagkakataong ito, napahamak ka na talaga nang dahil sa basurang pulubing iyon. Jiang Nuo, sa pagkakataong ito, mapapahamak ka talaga nang dahil sa baserong pulubi na iyan. Hindi lang dahil kailangan mong ikasal sa pamilyang Lu, parurusahan din siya at babaliin ang kanyang mga binti. Huwag na nating sayangin ang oras. Sumama ka na sa akin sa pamilyang Lu para makita si Young Master Lu. Saan mo siya balak dalhin? Aba, akala ko pa naman ay tumakas ka na. O ano, hindi ka nanalo kaya bumalik ka para kusang sumuko? Sinong nagsabing hindi nanalo ang ticket ko? 5 taya ang binili natin, sineke ko na, pero wala kahit isang nanalo. Tingnan mo. Hindi nanalo ang mga binili mong taya, pero nanalo ang sa akin. Lasing ka kahapon, pinilit mo akong bumili pa ng isa. Ang binili kong iyon, nanalo ng grand prize, hindi mo na ba natatandaan? Bumili ka rin? Tama, ang taya kong iyon ang nanalo ng grand prize. Ang premyo ay umabot ng eksaktong 100 milyong dolyar. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Sabi mo nanalo ka sa lottery. Nasaan ang premyo? Pepe iyan kapag hindi mo na ilabas. 100 milyong dolyar pa raw. Tingin ko ay nasobrahan ka lang sa imahinasyon. Nananaginip ka ng gising at sinusubukang gumamit ng kasinungalingan para makalusot dito. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong dalhin ang ticket sa Lotto Outlet para mapatunayan. Ipapacheck ko talaga. Halika kayo. Pumunta kayo sa Lotto Outlet at tingnan kung ang numerong ito ay nanalo nga ng grand prize. Bumalik kayo agad. Opo. Huwag niyo akong lolokohin. Kapag nalaman ko na nag-imbento lang kayo ng numero para mandaya, kayong dalawa, makakatikim kayo ng parusa sa akin. Huwag mo akong subukang lokohin dahil kapag napatunayan kong naggawa-gawa lang kayo ng numero para mandaya kayong dalawa, tiyak na may kalalagyan kayo. Hindi mo na kailangang magsalita ng ganyan ngayon. Paglabas ng resulta, tingnan natin kung hindi ka mataranta. Hempa, President Jiang, nanalo tayo. Totoong nanalo tayo. Ang numerong iyon, nanalo ng grand prize. 100 milyong dolyar ito. 3 beses ko na itong sinuri. At siguradong walang mali. Talaga? Totoong nanalo tayo? Sabi ko na sa'yo, siguradong mananalo ang lotto ticket natin.
Si Heng, ikaw na talaga ang swerte ko. Napakasaya ko. Sa ganitong paraan, hindi na tayo kailangang sumunod sa mga pagbabanta niya. Nanalo ang loto namin. Elder Jiang, pwede mo nang tuparin ang binitawan mong pangako. Pangako? Anong pangako? May ipinangako ba ako sa'yo? Bakit parang wala akong natatandaan? Gusto mong tumalikod sa usapan? Kakabanggit mo lang na ikaw mismo ang gustong makipagpustahan na kapag nanalo kami, ibabalik mo sa akin ang kumpanya? At hindi mo na ako kailanman guguluhin? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Kailan ko sinabi ang mga ganyang bagay? Ang totoo niyan, kayo ang gustong umagaw sa kumpanya. Kaya naggagawa kayo ng kwento para sirain ang dangal ko. Walang hiya ka. Gusto mo lang talagang tumakas sa usapan. Hemp, tayong tatlo lang ang narito. Wala akong sinabing ganoon. Pero ikaw, siguro naman, balak mo lang takasan ang $5 milyong na iyon, kaya nag-iimbento ka ng mga kasinungalingan. Hindi kaya. Sadya mo lang tinatakasan ang $5 milyong, kaya ka naggagawa-gawa ng mga kasinungalingan? Ikaw, wala ka talagang modo. Sinasabi mong may pinangako ako sa inyo. May ebidensya ba kayo? Kung wala kayong maipakitang ebidensya, huwag kayong nanggugulo rito. Bitawan mo ang kamay niya. Huwag mong hawakan siya ng marurumi mong kamay. Aba, dahil gusto nyo talagang magmatigas, huwag nyo akong sisihin kung maging malupit ako. Ibigay mo na ang premyo ngayon din. Dahil kung hindi, wawasakin ko ang bulok mong kumpanya. Hindi ba't ebidensya ang gusto mo? Sige, ibibigay ko sa iyo ngayon din. Bakit hindi na lang tayo pumusta? Kapag nanalo nga ako sa premyo, hindi lang ang maliit na kumpanyang ito ang mapupunta sa inyo, pati ako mismo ang lalabas para maghanda sa inyo ng isang engrandeng kasal. Ikaw, nagawa mong palihim na mag-record. Para sa isang taong katulad mo, na dahil sa pera, ay kayang itakwil ang sarili mong apo, itinago ko ang recording na ito bilang pag-iingat ko. Tingnan mo, magagamit natin ito ngayon, di ba? Hoy, ano naman kung may recording? Huwag mong kakalimutan na ang recording na ito ay walang bisa sa harap ng batas. Tama ka. Ang recording na ito ay talagang walang bisa sa batas. Pero ang mga dokumento sa paggastos niyo sa pondo ng Jiang Group at ang paggamit nito sa iligal na negosyo, maaari na siguro itong maging ebidensya, di ba? Anong mga dokumento? Huwag kang basta-basta magparatang. Ang kumpanyang Jiang Group ko ay isang maayos na negosyo. Hemp. Narito na po ang lahat ng hinihingi ninyong dokumento. Narito po ang lahat ng dokumentong hinihingi nyo. Noong nakaraang taon, 2 sa 3 bahagi ng yaman ng Jiang Group ay ginamit mo para pambayad sa utang sa sugal. Bakit? Dahil ba, hindi mo na mabayaran ang mga utang mo ngayong taon? Gusto mong gamitin ang natitirang pera sa isang iligal na negosyo? Hangaring makabawi? Hindi ka ba natatakot na mahuli? O baka tuluyan ka na ngang mawala? Ito. Hindi. Hindi ko ginawa iyon. Huwag niyo akong pagbintangan ng ganyan. Sayang nga lang, dahil wala kang kwenta pumili at nanakaw ng isang masamang kumpanya ang lahat ng pera mo. At ngayon ay naiwan ka na may sandamakmak na utang na hindi mo mabayaran at ipit na ipit ka na sa mga naniningil sa iyo. Elder Jiang, sa tanda mo na iyan, ay talagang hindi ka pa rin nagtitino. Palagi kang pumupunta sa mga malaswang lugar na iyon. Parang nagbibinata ka pa rin talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang. Hihingi ka ng tawad kay Jiang Nuo at lalayo ka na sa paningin niya, huwag mo na siyang kukulitin muli. Mag-imbestiga ka pa. Sige, mag-imbestiga ka pa. Tingnan ko lang kung may ebidensya ka pa. Sige, punit-punitin mo yan. Ang mga iyan ay may mga kopya na ako. Ang pinunit mo ay mga photocopy lang. Punitin mo man yan hanggat gusto mo. Lahat ng mga ito ay nagawa ko na ng kopya. Ang mga pinunit mo ay mga photocopy lang. Dahil ayaw mong makipagtulungan, kung ganoon ay sa korte na lang tayo magkita. Ang mga ebidensyang ito ay sapat na para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Hehe, wag muna. Nagbibiro lang naman ako sa inyo. Ngayon din, ay hihingi na ako ng tawad kay Nuo. Huwag na natin ituloy sa korte. Huli na ang lahat, may hangganan ng pasensya ko. Pinalampas mo na ang pinakamagandang pagkakataon para humingi ng tawad. Nuo. Mabuti naman ang pakikitungo sa iyo ni Lolo. Tulungan mo akong pakiusapan si Heng. Magkapamilya pa rin tayo. Pamilya? Simula nang mawala ang tatay ko, itrinato mo na akong parang katulong, pinapahiya at sinasaktan, kinukuha ang lahat ng pakinabang sa akin. At ngayon, ibebenta mo pa ako sa pamilyang Lu para lang pambayad sa utang mo sa sugal? May mukha ka pa bang magsabi ng pamilya? Nabulag lang ako ng sandali. Pero ang grupong Jiang ay itinatag ng iyong sariling ama. Ayaw kong masira ito sa mga kamay ko, kaya nagmamadali ako na humanap ng paraan para maisalba ito. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ng Jiang, hindi ka gagawa ng pagsusugal at iligal na pamumuhunan ang bababa ng mga gawain mo. Ang tanda mo na,
pero gumagawa ka pa rin ng mga kahiyahiyang bagay, nakakasuka ka. Sa edad mong yan, nagawa mo pang gumawa ng ganitong masasamang bagay? Hindi ka ba nandidiri? Noong bata pa ako, pinagdadala mo ako ng tubig panlinis ng paa para kay Lola, at kapag nagkamali ako kahit konti, isinusuot mo ang ulo ko sa timba, halos hindi na ako makahinga at mawala. Ang lahat ng ito, hindi ko makakalimutan habang buhay. Sige na, nagmamakaawa ako sa iyo, Noono. Magkadugo pa rin tayo, hindi ba? Paano mo nagagawang itulak sa kapahamakan ng iyong lolo? Alam na ni Lolo na nagkamali siya, hindi ko na uulitin pang muli. Matagal na tayong walang turingang pamilya. Ang masamang tao ay pinaparusahan. Ito na ang karma mo. Noono. Alam ko nang nagkamali ako, hindi ko na po uulitin. Sus! Hindi ka ba natatakot na mabulatlat ang dila mo sa pagsisinungaling? Aray ko. Noono. Huwag ka nang magpanggap dito. Pahalagahan mo na lang ang oras mo sa labas dahil konting araw na lang ang nalalabi sa'yo. Manatili ka rito at asikasuhin. Ang lahat ng problemang ginawa ni Pamilyang Jiang, walang dapat itira kahit isa. Opo, sir. Tara na, uuwi na tayo. Sige. Noono. Hindi kaya ikaw nga talaga ang presidente ng imperyo? Bakit mo biglang naitanong yan? Nagkatotoo lahat ng sinabi mo tungkol sa loterya. Pati ang mga kompidensyal na dokumento ng Jiang Group, nakuha mo rin. Hindi ito basta-basta bagay na kayang gawin ng isang simpleng pulubi. Dati, sinabi ko sa iyong presidente ako, pero hindi ka naniwala. Ngayon, naniniwala ka na? Huwag kang mag-alala, totoo ang pagkapanalo sa loteryang iyon. At ang mga dokumentong iyon ay kinolekta lang nung taong tinulungan ko noon. Mukha ngang maimpluwensya ang taong iyon. Pero, paano mo siya nakilala? Niligtas ko ang buhay niya noon. Tinatanaw niya itong utang na loob, kaya handa siyang tulungan ako. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na, dahil ang mga tao sa pamilyang Jiang ay malapit ng madakip, mawawala na ang banta sa atin. Ibig bang sabihin nito ay dapat nang itigil ang kasunduan nating magpakasal? Diba, may isang tao na nagsabi, naaalagaan niya ako habang buhay. Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon? Hindi. Hindi ako magbabago ng isip. May isang tao na nagsabing aalagaan daw niya ako habang buhay? Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon? Hindi ako nagsisisi. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao ni Pamilyang Jiang ay hindi ka napipilitin. Pero si Lu Yunsi ay isang taong napakamaramot. Hindi siya basta-basta susuko. Tingin ko, kailangan pa nating ipagpatuloy ito. Kung ganoon, ang ibig bang sabihin ay hindi na natin kailangan pang magkasal? Sino ba namang ikakasal na walang seremonya? Para sa isang babae, minsan lang mangyayari ito. Kaya paanong mawawala ang ganitong pagdiriwang? Kung ganoon, pwede na sigurong gawing simple ang lahat. Tutal, fake wedding lang naman ang sa atin. Susunod ako sa gusto mo. Sige. Hello? President C, matagal na tayong hindi nagkita, nakabalik na ako ng bansa. Kailan ka ba libre? Lumabas tayo para uminom. Sige. Sakto. Mayroon din akong kailangang hinging tulong sa iyo. Bakit mo ako dinala rito? Hindi ba sabi mo ay maghahanda ng tayo para sa kasal? Bakit mo ako dinala rito? Hindi ba sabi mo maghahanda tayo para sa kasal? Bakit nandito tayo sa hotel? Sa pagbili ng mga gagamitin sa kasal, mas may kabuluhan kung bibili tayo rito. Ang Bayuan Private Treasure Auction. Bayuan? Dito pala gaganapin yon. Ha? Oo, dito nga gaganapin. Alam mo ba kung sino ang founder ng auction na ito? Siya ay si Wan Lin. Ang sikat na, maraming natanggap na award na top designer. Siya rin ay tanyag sa industriya bilang isang treasure collector. Ang auction na ito, hindi pwedeng pumasok dito dahil lang may pera ka. Hindi lang dapat sapat ang yaman, kailangan din ng malakas na koneksyon para makakuha ng imbitasyon. Paano ka nakakuha ng paraan para makapasok dito? Oh, tapos? Kaya umuwi na tayo agad. Ang mga koleksyon dito, kahit magtrabaho ako habang buhay, hindi ko mabibili. Kahit pa may pera, wala pa rin tayong karapatang magbid. Saka ito ang Bayuan Private Treasure Auction. Sobrang taas ng standards dito. Pag-aari ng kaibigan ko ang lugar na ito, hindi na kailangan ng kahit anong requirement. Oh? Sasabihin mo na naman ba na nailigtas mo rin ang buhay niya? Hinto. Tingnan mo naman kung nasaan ka. Akala mo ba ang si Mr. Wanlin ay pwedeng makita ng isang pulubi na tulad mo basta-basta? Mangarap ka ng gising. Ang eligibility para sa Bayuan Auction ay dumadaan muna sa mahigpit na pagsusuri. Ang entry pass para sa Kashiwabara Auction
ay kailangan pang dumaan sa mahabang pila at pagsusuri. Kahit ang karapatang pumila ay wala kayo, tapos manggugulo pa kayo rito? Talagang hindi kayo nawawala. Kahit saan ay nakikita ko ang mga pagmumukha nyo. Ang malas naman ng umaga ko. Mas mabuting umalis na kayo imbis na magpahiya pa rito. Para lamang sa mga gaya naming may mataas na katayuan, ang pagkakataong makasali sa auction na ito. Hindi kayo nababagay sa lugar na ito. Huwag mong sabihing inaasahan mong ang pulubing ito ang bibili ng mamahaling gamit para sa iyo, para lang may maipakita ka? Pinapayuhan ko ang mga gaya nyo na doon na lang pumunta sa mga maliliit na palengke sa tabi-tabi. Dahil doon kayo nababagay. Yan bang hawak mo ang pass para makapasok? Siyempre naman, napakahirap kumuha ng pass na ito. Kami sa Young Master Lu ay gumamit pa ng maraming koneksyon at naghintay ng isang buong taon bago namin ito nakuha. Paano pa kaya kayong dalawa, na mga ordinaryong tao lang at walang backer? Akala ko naman kung gaano nakaimportante. Yun pala ay nakuha lang dahil sa koneksyon. Nagpakahirap pa kayo para lang dyan. Tama. Kung makaasta kayo, akala ko kung ang auction na ito ay pag-aari ng pamilya nyo. Sa huli, namalimos lang din naman pala kayo at nakiusap para lang makuha ang pass na iyan. Anong dapat ninyong ipagmalaki? Ano naman, kung nakuha namin ito sa koneksyon, at least kami, makakapasok sa loob. Hindi tulad ng iba rito, na mahaharang lang sa may pinto. Kahit ang pumasok sa pintong ito ay hindi nyo magawa. Hindi tulad ng ibang tao, naharang sa labas, at hindi man lang makapasok. Young Master Lu, balita ko ang tanyag na designer na si Juan ay darating mismo dito at maglalabas din siya ng kanyang pribadong koleksyon para i-auction. Wala na tayong masyadong oras, kaya pasok na tayo. Huwag na nating sayangin ang oras sa dalawang mahirap na ito. Jiang Nuo, lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad at magiging mabait pa ako sa iyo para isama ka sa loob at nang mamulat ka naman sa mundo. At kung mapapasaya mo ako, bibigyan kita ng 2 gamit mula sa auction. Posible yon. Ang asawa ko ay hindi nangangailangan ng limos mula sa kahit na kanino. Gamit ang maruming pera mo. Ang pambili mo doon, hindi lang sa ayaw ko. Hindi ko man lang babalingan ng tingin ang mga yan. Ang batas ng bayuan, kapag walang sapat na kakayahan, ay talagang bawal pumasok. Gusto niyo bang pumasok? Huwag na kayong umasa. Mabuti pang umalis na lang kayo bago pa kayo pilit na palabasin ng mga staff dito. Baka mapahiya lang kayo ng gusto. Huwag mo na siyang pansinin, halika na. Sa wakas at dumating din po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni Ginoong Juan sa loob. Dadalhin ko na po kayo sa kanya. Sabihin mo kay Wanlin, simula ngayon, hindi lang basta pagsusuri. Nang lisensyang ito sa kamay ang kailangan gawin, kailangan ding tignan ang pagkatao ng bisita. Hindi ito basta lugar na pwedeng pasukin ng kung sino-sino lang, baka masira pa ang antas ng lugar na ito. Opo. Sigurado pong sasabihin ko ito kay Ginoong Juan at hihigpitan po namin ang pagbabantay sa mga kakayahan at pagkatao ng bawat isa. Pasensya na ha, Young Master Lu. Ang lugar na pinaghirapan mong pilahan ng 1 taon, ay napapasok ko ng walang pila o appointment. Pwedeng-pwede akong pumasok anumang oras. Nakakahiya naman sa'yo. Jiang Nuo, maghanda ka sa akin? Hindi ko ito palalagpasin. Sige po, hihintayin kita doon sa VIP room. Sige po, nasa VIP room ako sa loob at hihintayin kita. Sana nga ay magkaroon ka ng pagkakataong makapasok. Ito na nga ang Bo Yuan Private Precious Collection Auction. Ang mga koleksyong ito ay halatang napakamahal. Kung gusto mo ang mga iyan, pwede mong bilhin. Huwag mong alalahanin ang presyo. Iyon. Hindi ba si Mr. Wanlin iyon? Personal talaga siyang pumunta rito. Ang hawak ba niya ay ang Xingluo necklace? Ito ang disenyo ni Mr. Wanlin matapos ang maraming taon na hindi paggawa, isang napakabihirang obra. Kahit pa ang mga banyagang pamilya ng hari, hindi ito basta-basta mabibili. Nakaswerte ko naman dahil personal kong nakita ang obrang ito. Kung gusto mo, pwede nating pakiusapan na ipakita niya sa atin. Eksklusibong obra iyan ni Mr. Wanlin. Kahit mga hari ay hindi makuha-kuha, tapos sasabihin mong titingnan lang, kilalanin mo muna ang sarili mo, wala kang kwenta. Young Master Lu, gusto ko ang Xingluo necklace na iyon. Tulungan mo akong tanungin si Mr. Wanlin kung magkano ang presyo para ibenta niya. Bilhin natin iyon. Sige na. Tulungan mo akong tanungin si Mr. Wanlin magkano ang gusto niya para ibenta ito. Bilhin na lang kaya natin, okay? Hoy! Magkano ba ang kuwintas na ito? Bibilhin ko na. Kahit bigyan mo pa ako ng $100 milyong, hindi ko pa rin ito ibebenta. Napakarami kong pera. Bakit ayaw mong ibenta sa akin? Hindi kailanman ibinebenta ang mga gawa ko, lalo na sa walang lasa, walang modo, at marunong lang magyabang ng pera. Nagaya mo. Ikaw! Ang miss na ito, siya ba ang dahilan kaya mo ako pinagtrabaho buong gabi para sa Xingluo necklace? Miss, tingnan mo ang item na espesyal na ginawa para sa iyo. Si Mr. Wanlin ay isang sikat na designer. Pero bakit siya gagawa para kay Jiang Nuo? Ng isang customized jewelry set? Ang sarili kong jewelry set? Tama,
ang set na Xinglo Banyue na ito ay espesyal na dinisenyo ko para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Siyempre nagugustuhan ko. Ano mang kuwintas na idinisenyo ninyo? Gusto ko po lahat. Pero hindi ko po kayang bilhin iyan. Ayos lang, total ang big boss na si Siheng ay maraming pera. Pinilit niya akong magtrabaho ng walang pahinga, kaya hindi na ako nakatulog ng maayos. Sisiguraduhin kong magbabayad siya ng malaki. Ano pong pinag-uusapan nyo? Wala lang iyon. Halika, isukat natin ito. Ang buong set ng alahas kapag ipinares sa iyong gown, mas maganda ang kalalabasan nito. Hayaan mong subukan mo ito. Ang kumpletong set ng alahas na ipapares sa eksklusibong gown ay mas magiging maganda ang labas. Miss Jiang, marami na akong nadisenyong mga alahas at nakakita na ng maraming sikat na personalidad na nagsuot nito, pero ikaw ang kauna-unahan na nakapagpakita ng tunay na ganda at gilas ng mga alahas na ito. Mas bagay ito sa iyo kaysa sa inaakala ko. Napakaganda. Abagay na bagay sa'yo. Hindi ko akalain na kapag nagsuot siya ng ganyan, ay magmumukha siyang napakaganda. Kahit na magsuot ka pa ng pinakamagandang damit. Ano naman, ang mga alahas na yan, hindi mo naman kayang bilhin, nagsasampal-sampalan ka lang naman, di ba? Ang mga gawa ko ay hindi basta-basta nabibili ng pera. Ibinibigay ko lang ito sa mga taong karapat-dapat. Ang yaman nyo ay hindi man lang papasa sa paningin ko. Subukan mong galawin siya at tapusin kita. Mabuti pa ay hubarin ko na lang kaya ito? Hindi ko ito kayang bayaran kapag nasira ko. Huwag kang mag-alala, Miss Jiang. Ang ating Bayuan Auction House ay kasalukuyang nagdiwang ng ika-10 milyong transaksyon, kaya pumipili kami ngayon para sa isang top-tier VIP reward. Ikaw, ang masuwerteng napili namin at kwalipikado kang makuha ang gantimpalang ito. Talaga po? Sige po. Gusto kong subukan. Ang emblem na ito ang nagsisilbing patunay ng iyong VIP status. May karapatan kang sumali sa palitan ng regalo. Talaga? Gusto kong sumubok. Ang badge na ito, ang ating katibayan ng pinakamataas na pagkilala na sumisimbolo sa pinakamataas na karangalan. Congratulations sa iyo, Miss Jiang. Ang badge na ito ay simbolo ng pinakamataas na benepisyo. Ito ay para sa set ng alahas na hulog ng langit. Maaari niyo po itong iuwi ng libre. Totoo ba? Napakaswerte ko naman. Bukod pa roon, kami sa Kashiwabara Auction ay may malalim na pakikipagtulungan sa ilalim ng si Corporation na siyang Imperial Hotel na pinakamalaki sa lungsod na ito. Ang hotel na pang 24 ay magkakaroon ng eksklusibong wedding venue na bukas para sa inyo. Gusto mo bang ituloy na rin ang pag-reserve ng wedding venue mo? Napakaswerte ko nang makuha. Itong pambihirang set ng alahas. Narinig ko na ang tungkol sa wedding venue sa Imperial Hotel. Kailangan gumastos ng kahit $1 bilyong bago magkaroon ng karapatang magpa-reserve. Wala talaga akong pambayad doon. Huwag po kayong mag-alala, Miss Jiang. Bahagi rin ito ng pinakamataas na serbisyong iniaalok namin. Mula sa set ng alahas hanggang sa wedding venue, pati ang buong dekorasyon ay kami na ang ganap na mamamahala. Lahat ng gastusin ay sasagutin ng si Corporation. Hindi niyo po kailangang magbayad kahit isang kusing. Narinig mo ba iyon, si Heng? Sabi niya ang wedding venue, pati na ang set ng alahas na ito ay ibibigay sa akin ng libre. Napakaswerte ko talaga. Oo nga. Palaging maganda ang swerte mo. Swerte nating dalawa ito. Mula nang makilala kita, naging maayos ang lahat at hindi natatapos ang magandang kapalaran. Imperial Hotel? Sa araw ng kasal sa 24, ako na ang bahala sa lahat. Pasensya na po, Mr. Lu. Ang wedding venue ng hotel namin ay kasama sa top-tier exclusive privileges na ibinigay na kay Miss Jiang. Hindi maaaring ilipat ang exclusive privilege na ito. Ano naman ngayon? Magbabayad ako ng dobleng presyo, ibigay niyo sa akin ang venue. Ang bayuan kailanman ay hindi mukhang pera. Ang exclusive privilege ay para lamang sa mga karapat-dapat. Kahit gaano pa karaming pera ang ibigay mo, hindi mo ito mabibili. May mga sakit ba kayo sa utak? Imbes na kumita kayo ng pera, mas pipiliin nyo pang ibigay ang magagandang bagay sa mga mababang uri ng tao na yan. Huwag mong isiping dahil may kaunti kang pera ay pwede ka nang magmalaki rito. Gusto mong makuha ang venue sa Dihaw? Sige. $1 milyong ang renta kada araw at kailangan gumastos ng higit sa $1 bilyong para lang magkaroon ng kwalifikasyon ang isang Supreme Member. May pera ka nga ba at abot ba ng katayuan mo ang kwalifikasyon? Ikaw, Kahit may pera ka pa, kwalipikado ka ba? ikaw, Hindi welcome dito ang mga bastos na bagong mayayaman. Mga tao, ilabas niyo siya. I-blacklist niyo siya at kailanman ay hindi na siya makakapasok dito. isa ka lang namang. Walang kwentang tagapangasiwa ng auction. Kilala mo ba kung sino ako? Bitawan niyo ako. Tagapangasiwa ng auction?
Siya ang panganay na anak ng pamilyang Wan. Siya ang may hawak ng lungsod ng Jiang at lahat ng mga jewelry supply chain, pati na rin ang lahat ng mga resources sa jewelry auction. Ang nangungunang pamilya sa lungsod ng Jiang, sino ka ba sa akala mo? Para mag-eskandalo rito? Siya pala yung nagahari sa industriya ng alahas at ang nagpapatakbo sa lungsod ng Jiang na ekonomiya kasama ang pamilyang ang tanyag na pamilyang Wan. Paano itong nangyari? Tama na yan. Nakakasuka siyang tignan. Alisin niyo na siya. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Wan. Ay hindi po. Mawalang galang na po, President Wan. Wala po iyon. Kahit papaano, ang lahat ng babayaran ay galing naman kay C. Ano po ang sinabi niyo? Wala iyon. Nagpuyat ako para ihanda at ikabit ang mga alahas, kaya pagod na ako. Mauna na akong magpahinga. Magdagdag ka pa ng isang Seaview Villa bilang overtime pay ko. Ilista mo lahat ng bayarin sa akin. Bahala ka na. Young Master Lu, parang awan nyo na. Tulungan nyo po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tutulungan ka? Tingnan mo muna ang sarili mo at kung anong klaseng basura ka. Kung karapat-dapat ka ba sa tulong ko? Young Master Lu, hindi nyo naman po ako pwedeng pabayaan sa panganib. Noong una, para matulungan ko kayo, ginawa ko ang lahat para makuha si Jiang Nuo. Hindi ako nag-atubiling ubusin ang mga resources ng pamilyang Jiang para sa inyo at palagi ko ring binabantayan si Jiang Nuo para sa inyo. Tapat po ang pagsisilbi ko sa inyo. At nagagawa mo pa talagang banggitin yan kung hindi dahil sa pamilyang Jiang na puno ng mga walang kwenta, isang babae lang hindi nyo pa mabantayan ng maayos. Dahil hinayaan nyo si Jiang Nuo na araw-araw makipaglandian sa kung sino-sinong lalaki, hinihiya nyo ang pangalan ko. Young Master Lu, kumalma po muna kayo. May paraan ako para si Jiang Nuo mismo. Ay kusang pumunta sa kwarto nyo at gawin nyo ang kahit anong gusto nyo sa kanya. Saan galing? Ang lakas ng loob mo. Nasabihin yan sa akin? Siya at ang lalaking iyon ay ikakasal na sa 24. Sa mismong araw ng kasal, gagawa ako ng paraan, sisirain ko ang mga plano niya, sisiguraduhin kong wala na siyang ibang matatakbuhan at mapipilitan siyang lumapit sa inyo para humingi ng tulong. Mukhang kawili-wili yan. Gawin mo ang ayon sa sinabi mo. Mr. C, ang tubig mo. Ibigay mo sa akin ang schedule ng meeting. Kailangan ko itong i-check. Sigurado ka bang nainom niya ito? Wala ba siyang napansing kakaiba? Huwag kang mag-alala. Sa mga oras na ito ay malamang tumatalab na ang gamot at siguradong nawalan na siya ng malay. Hinding-hindi ito palalakpaking. Humph, ang batang pasaway na iyon. Naglakas loob siyang itulak ako sa pader. Ngayon ay tatapusin ko na ang laban niya. Tingnan natin kung paano mo pa ako maikukulong. Nakapagtataka. Dati namang malambot ang kamay ni si Heng. Kailan pa ito naging ganito kagaspang? At may mga kaliw pa. Saka hindi ba't kasal ngayon? Bakit parang walang kahit isang bisita? Bakit ikaw? Ang mapapangasawa mo? Sino pa ba ang inaasahan mo kundi ako? Nasaan si Heng? Anong ginawa mo sa kanya? Tila ayaw ka na niyang pakasalan. Ang isang katulad mong bagsak na tagapagmana. Matagal na siyang naglayas at iniwan ka. Ayaw ko namang mapahiya ka. Kaya naman, ako na ang pumalit sa kaniya para ituloy ang kasal na ito. Nagsisinungaling ka. Hindi ganoong klaseng tao si Heng. Hinding-hindi niya ako pababayaan ng mag-isa. Magpakasal ka na lang sa akin ng mahinhin. At kalimutan mo na, ang lalaking iyon. Iginapos ko na ang tao para sa inyo. Ayon sa napagkasunduan natin, ibigay mo na sa akin ang pera at asikasuhin nyo na ang pag-alis ko papuntang ibang bansa. Dahil sa iyo ay natanggal ako sa trabaho noon. Ngayong nasa kamay na kita, pagbabayarin kita. Young Master Lu, matagumpay na nakuha ang target. Matagal nang iniutos ni Young Master Lu na kapag ibinigay mo na ang bihag, ikaw na walang silbing aso ay wala nang pakinabang. Anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ng mga pamilyang Lu
ay ilalaglag nyo lang ako pagkatapos akong pakinabangan? Ako ang nakahuli sa kanya para sa inyo. Ang mga sinasabi mong iyan ay sa palasyo ng Yan Wang. Amo na lang sabihin kay Yan Wang. Sige, dahil ayaw nyo akong hayaang mabuhay ng maayos, tapusin ko na ang taong ito. Tingnan lang natin kung paano kayo magbibigay ng report. Kay Lu Yunsi kung wala na siyang buhay. Papaano kang nagising? Paano kang nagising ng ganito kaaga? Dapat ay sa gamot na iyon ay tulog ka ng halos buong araw. Paano nangyari ito? Kung hindi ako nakisama sa drama mo, ay hindi ko mahuhuli ang katulad mong espiya ng pamilyang Jiang na matagal nang hinahanap. Sino ang nangahas na galawin si Jiang Nuo? Ang sinumang nanakit kay Jiang Nuo ay sisiguraduhin kong magbabayad ng matindi. Dakpin silang lahat. Ang pamilyang Lu at ang kumpanyang dahilan ng aksidente ko noon sa sasakyan ay lihim na magkasabwat. Ang dokumentong ito ang nagsisilbing ebidensya ng mga iligal na transaksyon nila sa nakalipas na mga taon. Talagang mga kawatan ng grupong ito at matagal na silang naglolokohan. Kahit ang matandang si Jiang Cheng ay sangkot din dito. Linisin ang lahat ng walang ititira. Gamitin ang mga impormasyon sa file na ito para ipagpatuloy ang investigasyon. Hulihin silang lahat ng magkakasama nang wala nang maiwan pang problema. Masusunod po, Presidency. Aayusin ko po ito agad. Bitawan niyo ako. Jiang Nuo. Subukan mong lumabas ng pintong iyan. Si Siheng ay hindi na magtatagal ngayong araw. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo kay si Heng? Mag-isip kang mabuti. Ang buhay niya ay nasa mga kamay ko na ngayon. Hayop ka. Wala kang puso. Isinusumpa ko na pagbabayarin ka ng tadhana. Sige, manakit ka. Magsalita ka ng masama, pero wala pang bagay o tao na ginusto ko ang hindi nakukuha ni Lu Yunsi. Maging babae kita at sumunod ka sa akin, manatili ka lang ng tahimik sa tabi ko. Sa ganitong paraan lang, pananatilihin ko si Heng na ligtas at walang gasgas. Pero kapag lumaban ka, ito na ang huling araw ni Heng. Sige, pumapayag na ako. Pakawalan mo na si Heng ngayon din. Pakawalan siya? Huwag kang magmadali. Kapag nagsawa na ako sa iyo, at maayos na ang mood ko, tsaka ko pag-iisipan na hayaan siyang mabuhay. Pasensya na pero bibiguin kita. Si Heng! Si Heng, maayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay? Ano? Dahil nakikita mo akong ligtas at walang gasgas dito, nadidismaya ka ba? Nagutos ako sa mga tao ko na itali at pigilan ka ng husto. Paano itong nangyari? Ang gusto mong sabihin, dapat ay nandoon pa rin ako sa mga tao mo na nakakulong at hindi dapat nakatayo sa harap mo? Sa hamak na kakayahan ng mga tauhan mong lampa, sa tingin mo ay makukulong nila ako? Sige, dahil narito ka na rin lang, panoorin mo sa sarili mong mga mata kung paano ang babae mo ay magpapakasal sa akin. Mga tao, pasok! Tapusin ang tibay ng mga binti niya. Pilitin siyang lumuhod sa sahig para makita niya kung paano ang babae niya ay mapupunta sa akin. Nasaan na kayo? Huwag ka nang sumigaw dahil hindi na sila magpapakita pa. Anong balak mong gawin? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Subukan mong galawin ako at pagbabayarin ka ng tatay ko. Tatay? Hindi mo pa ba alam? Kahit ang tatay mo ay hindi mailigtas ang sarili niya, tingin mo ba ay pakikihaalam pa niya ang kaso mo? Anong ginawa mo sa tatay ko? Bakit hindi mo subukang tumawag para malaman mo? Hello? Papa? Walang hiya kang bata ka. Dahil sa iyo, ang ating pamilyang Lu ay tinarget ng buong komunidad ng mga negosyante. Tuluyan nang nalugi ang kumpanya at mayroon tayong napakalaking utang, may kapal ka pa ng mukha na tumawag sa akin? Simula sa araw na ito, wala na kaming kinikilalang pamilyang Lu na anak na hindi marunong gumalang. Hindi ito maaari. Ang pamilyang Lu natin, paano itong mababankrupt? Panimula pa lamang ito. Ang inyong pamilyang Lu ay nakipagsabuatan sa ibang kumpanya, ginamit ang pera ng puhunan sa mga ilegal na transaksyon, at ang lahat ng ito ay isinuko na namin sa hukuman. Mawawala na ang pamilyang Lu, habang buhay kayong mapapahiya, at wala na kayong lugar sa mundong ito. Huwag kang mapagkunwari at huwag mo akong linlangin.
Ang lahat ng ito ay ang pinakamataas na lihim ng pamilyang Lu. Paanong ang isang pulubing tulad mo ay maraming nalalaman? Kung nanloloko ako, alam ng sarili mo ang katotohanan. Sino ka? Sino ka ba talaga? Presidency, pasensya na po sa huli kong pagdating. Handa po akong tumanggap ng parusa. Presidency, Ikaw talaga si Imperyo ng si Tagapangulo? Si Imperyo ng si Presidente, sapat na ba ang kredibilidad ko? Para hawakan ang pinakamataas na dokumento ng pamilyang Lu? Ipaban na agad ang lahat ng negosyo ng pamilyang Lu at ibigay ang lahat ng ebidensyang ito sa mga autoridad. Sisiguraduhin kong si Lu Corporation ay hindi na muling makakabangon dito sa Jiangcheng. masusunod po. Magsilayo kayong lahat sa akin. Kapag may lumapit pa, tatapusin ko ang babaeng ito. Lu Yunsi, kung may galit ka man, sa akin mo'y buhos. Kahit mawala pa ako, sisiguraduhin kong may kasama ako. Gusto mo siyang iligtas, di ba? Sige, panoorin mo akong makaalis dito ng buhay. Ikaw, Lu Yunsi, isinusumpa kong madudulas ka. Manahimik ka. anong nangyari? Ayos ka lang ba? Masakit ba ang leeg mo? Ayos lang ako. Lu Yunsi, ang kinahinatnan mo ngayon ay sarili mong kagagawan. Ang isang katulad mo na mahilig man lamang at umaasa lang sa kapangyarihan ng pamilya, sa kulungan mo na, pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan mo. Jiang Nuo, sa totoo lang, ang singsing na ito ay laging nasa tabi ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na, sa pagkatao ko bilang si Heng, nais kitang pakasalan. Jiang Nuo, papayag ka bang maging asawa ko bilang kaisa-isang babae sa buhay ko? Opo, payag ako.